Morning mga katropa, time check po, 3:40. We're going to the airport na. So mga katropa, narito na po tayo sa airport. Tayo po ay papasok na sa loob. Diyan po ating misis. Yan o. Iniwanan po ako ng misis ko. Kawawa naman po ako. Hi mga ka-maintenance. Mababa ng buhay. Oh, no. Ay mga tropa, narito na po tayo sa Katiklan Airport. Yan po, bumili na po agad ng kanyang mga pasalubong. So, ito natin. Let's go to This I feel like Friday nights. This I make you feel alive. Feel like we in paradise. Mga tropa, punta po tayo na guys sa Two Seasons. Doon namin dala. Balita ako masarap daw doon ha. Cheese pizza.
Bakit ako laan? Marinig ka. Diyan sa gilid. Papaisip ka. Wala naman tawag dyan. Yan, dito lang kuya. Ay, lalo mo pong pinadami. Tayo na nga. Sige na. Hindi ko lang nagustuhan yung buhok ng kuya. Hindi ko kasama kay Sir, kuya. mga gusto nyo ito, sir. Yung sigbit. Uy. Hello, welcome to Malaysia, Pukabit. Oh, tingnan mo yung Pukabit. Oh. Parang lawa na yung dagat. Oh. Ikaw lang kami. Ba nakabilang? Magandang araw mga katropa. Ngayon pong episode na ito ay para sa mga binata, may asawa at mag-aasawa pa lang ng isang magmamanok na katulad ko. Ngayon pong edisyon na ito ay napakaswerte po natin dahil napaunlakan po tayo ng aking asawa, ang pinakamatapang na bloodline sa aming farm, sa Bluestone Game Farm, si Roxanne Ablao. Ay mga katropa, kamusta po? So mga katropa, meron kaming set of questions para makarelate din kayo sa amin. Ito ang unang tanong. Bago tayo naging mag-asawa, nung sinabi ko sa iyo na magmamanok ako, ano naging reaction mo? At naka-apekto ba ito sa pagiging mahilig ko sa manok para tanggapin mo ako? Hindi naman. Kasi actually, bago pa kami naging mag-asawa, yung sa side nung mother side ko, yung family namin doon, taga Batangas. So, technically, naririnig-rinig ko na siya. So, sa akin, okay lang. Kasi, first is financially responsible naman siya sa limits niya. So, sa akin, understandable naman yun. Kasi once na pag ganyan pipigilan mo, the more yan magwawala eh. So, might as well, supportahan mo na lang siya. Basta alam niya lang kasi kung hanggang saan siya. So, for me, okay lang yun. Kasi, as long as alam mo kung hanggang saan ka lang, hindi na sa-sacrifice yung talagang needs and yung needs mo, it's fine with me.
So, yun. So mga katropa, next question. Sa ilang taon natin na magkasama at ngayon na nagbago ng ating sitwasyon at may mga anak na tayo, paano ka nag-adjust bilang may bahay ng isang magmamano? Actually, malaking adjustment kasi sa stage namin ngayon na may 3 anak, tapos lahat sila nagsuschool. Syempre, kailangan nyo mag-work, diba? So yun, more of time management, like sa school calendar ng kids, naka-align sa schedule niya para magawa namin yung mga vacations, yung mga birthdays, yung mga special occasions. Tapos, on a daily basis naman, ako yung present for daytime. Pag naman after work niya, hindi naman natatapos yung araw na hindi siya nakikita ng mga bata. Kasi as parents, dapat di natin makalimutan yung pagiging, yung essence natin sa buhay ng mga bata. Tsaka pag weekends, we make sure na on Sundays na kasimba kami or kung may schedule siya ng Sunday, we make sure na Saturday. or Sunday, ganyan, bago siya pumunta sa event, nakapag-spend time muna siya sa mga bata or una muna ng Saturday, ganyan. Basta, hindi man natapos yung week na walang time for the kids. For the attention naman, kasi hindi naman ako yung tipo na, alam mo yung asawa na, nasan ka, ano ginagawa mo, mag-report ka, ganyan. Pero may exemption to the rule. Ganyan ako na naghahanap sa kanya kapag may sakit yung mga anak namin. Kasi iba pa rin pag parents ang nag-aalaga sa mga bata. Na dalawa kayo or parehas kayo na nag-a-attend sa kanila kasi hindi na nga maganda yung pakiramdam nila eh. Yun dun ako sa kanya na nakikisuyo ako na, uy dad, baka pwede namang huwag ka muna pumasok or umuwi ka na maaga kasi yung mga bata kailangan ka, ganyan. Basta ang priority namin, yung mga bata. Mga chickings. Oh yes. Kasi, basta pero kung aalis siya, sasabihin niya lang sa akin saan siya pupunta, ano na siya uuwi. Yun na yun, that's it. Hindi ako tatawag sa kanya, wala kang makikita tawag, chat, or ganyan. Diba? Yes, kasi alam mo, the more mo yan bugbugin, hindi yan makakakilos. Hindi sila makakadiskarte ng tama. Kasi yung ginagawa din naman nila para sa pamilya eh. Diba? So, hindi siya makakadiskarte ng ayos, hindi ka rin magbe-benefit kung makulit ka. So, might as well let them. It's a matter of trust. It works for us. Yun lang yun, it works for us. So ngayon mga katropa, hindi naman pwedeng puro siya na lang. Siyempre ako din, magtatanong sa kanya, diba? Para fair. So ang question ko for you is, ano ang mga naitutulong ko sa'yo bilang asawa sa pagmamanok mo? Unang-una, yung misis ko, siya yung sumusuporta sa akin in terms ng sa emotional ba. Wow! Big word! Kasi siya yung nagpapalakas ng loob sa akin para gampanan yung aking mga tungkulin dito sa farm. Tapos siya rin yung nagmamanage, nag-audit sa financial ng farm. Then, siya din yung nagmamanage ngayon ng aking social media account. So, yun ang mga ginagawa niya ngayon sa akin. Yun yung tulong na ginagawa niya sa akin. Okay, next question. Paano kayo nag-spend ng quality time as a married couple despite the busy schedule? Takas? Tumatakas kami. Lagi kami tumatakas. Hindi. On a regular days, kunwari, may mga araw din naman na wala siyang schedule, ganyan. Grocery date.
Yan, yung mga usual namin, grocery date, or for example, half day siya na available, nagtatagaytay kami, or most likely lagi naman kasi pag nagde-date kami nito, kasama yung mga bata eh. Hindi rin namin matiis kasi iba ba? Kasi habang maliit sila, parang sinusulit na namin na kasama sila, ganyan. Pero yung big dates, ganyan, nagta-travel kami abroad or locally. Tayo lang dalawa. Kami lang dalawa. Tumatakas talaga kami. Pero, ini-inform namin yung mga bata. Kumbaga, we let them learn na pag married couples na pag kayo din, ganyan, dapat may time kayo talaga. And lagi naman nila naiintindihan kasi lalo yung eldest namin, pag tinatanong, nasan yung parents mo? Sasabihin niya, nag-date po yung mommy at daddy ko. Ganyan, kasi sanay na sila na dapat may time for allocated sa wife, husband, sa grandparents, may time allocated for children, ganyan. Basta lagi namin na sinasabi sa kanila na dapat lahat nagkakaroon ng oras. Dapat lahat bibigyan mo ng oras. Ganon. So yun ang siguro travel tapos kain, grocery dates, the usual, yun lang ginagawa namin. Okay. So final question. Ano ang maipapayo nyo sa mga nagsisimula pa lang pumasok sa isang relasyon na magka-partner na magmamanok? Papayo mo daw. For me, as a wife ng magmamanok, first is, dapat magtiwala ka. Pero at the same time, yung trust na yun is dapat bigyan ka rin ng partner mo ng security and assurance. Kasi paano ka magtitiwala kung wala ka namang basis na dapat ka magtiwala? Ganyan. It's a two-way process na hindi pwedeng bigay ka ng bigay, tapos hindi naman din siya nagre-reciprocate dun sa binibigay mo, diba? Yun, dapat may tiwala ka and huwag ka magnag. Malas yun, malas. Lahat naman kasi na pag-uusapan ng ayos. Kasi kung ayaw mo, sabihin mo. Like for us, kunwari may hindi ako gusto, ganyan-ganyan. Direct to the point, sinasabi ko sa kanya. Hindi yung hulaan mo. Kasi alam mo, ang lalaki, hindi naman yan, andun yung emotional side natin. Pero not unless you tell them straight to the point, hindi nila talaga naiintindihan. Yun lang talaga yun, yung mentality nila. Hindi ko naman alam eh. Totoo talaga yun, hindi nila alam. Yung insensitivity nila, mataas talaga. So might as well tell them. Mag-usap kayo, kung gusto nyo, ganito din yung mag-work sa inyo, pag-usapan nyo kung anong gagawin nyo. Yun lang. Ako naman, maipapayo ko sa mga tropa, ating mga katropa, yung maging responsable kayo. Yung kung ano yung para sa pamilya lang yun. Kung may extra, yun ang gamitin nyo. Pero yung para sa family, huwag nyo nang gamitin para dyan. Kasi dyan nagsisimula yung away. Yes. So, maging responsable at saka maging transparent kayo sa inyong mga asawa para hindi kayo malasin. So mga katropa, dito na po nagtatapos ang ating special episode ng aming anniversary. Pero bago lahat, pinakikilala ko nga pala ang aming special guest, si Yesha Ramos! So mga katropa, patuloy niyo po sana ako suportahan sa aking social media account. Thank you po and God bless!